Alam nyo ba na kaya mamiss ng isang tao? Kakakilig, di ba? Yung hinahanap-hanap tayo, yung bang feeling importante ka sa kanya. Siyempre, sa positibong paraan. Ang pagkamiss natin sa isang tao ay pwedeng exciting o di naman ay torture sa isip at pakiramdam. Di ka mapakali, para kang lilipad na di mo maintindihan para lang makapunta kung nasaan siya at finally makita mo siya. Minsan, kailangan din sa isang relasyon na mayroong mga araw na di natin nakikita o nakakausap ang isa't isa. Ito ay hindi lamang para mamiss, kundi pagbibigay din ng panahon para sa ating sarili. Dahil ang katotohanan, meron din tayong mga bagay na namimiss gawin. At nagpapamiss din tayo sa isang tao para makita natin kung gaano kanya kamahal at kung talagang importante ka sa kanya. Di ba minsan masaya na namimiss mo siya? Tapos, nagpapamiss ka din. Narito ang 5 bagay na inyong gagawin para mamiss ka ng isang tao. Bago po ang lahat, ay gusto ko po munang magpasalamat sa mga nag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat po at sa mga viewers po natin, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba para kung meron po tayong bagong upload ay ma-update kayo. Una, maging madiskarte sa pakikipag-communicate sa kanya. Di naman may pagkakaila na kapag mahal mo ang isang tao, halos gusto mong i-share ang lahat ng bagay sa kanya. Minsan di mo talaga matiis ang iyong sarili na i-text o i-message siya lagi. At minsan OA na, kaya naiinis na din kausap natin. Para ma-miss ka niya, maging madiskarte sa pakikipag-communicate sa kanya. Kung kailangang i-silent mode mo muna ang mobile mo para kunyaring di mo naririnig ang tawag o text niya, ay gawin mo. Maaari namang mag-set ka ng oras kung kailan mo siya re-replyan. Yan mo munang mapuno inbox mo minsan. Pwede namang kapag nag-uusap kayo ay minsang putulin mo para magtaka at mas lalo pang gumawa ng paraan para kausapin ka. Merong bitin factor, ika nga, para mas mag-crave pa siya ng pakikipag-usap sa'yo. Pwede ka namang mag-respond sa mga messages niya, pero mga emojis lang, na parang ipakita sa kanya na special siya sa'yo. Kung may pagitan at medyo may katagalan bago ka makipag-usap sa kanya, na alam naman niyang siya lang naman talaga, ay mas lalo siyang mababaliw sa pagkamiss sa'yo. Pangalawa, magtakda ka ng kaabang-abang na gagawin o sorpresa. Kahit medyo malayo pa, ay pagplanuhan mo na ang mga bagay na magdudulot ng kasiyahan o sorpresa sa kanya. Pwede mo naman itong sabihin sa kanya. Kung tugma sa inyong mga kagustuhan ang plano mo, ay tsak, di na makakatulog yan sa pag-aantay ng panahong itinakda mo. Mas titindi ang pagkamiss niya sa'yo dahil bukod sa normal ninyong pag-uusap o interaksyon, meron pa siyang inaabangang bagay na mas lalong magpapalapit sa inyo. Sa pagitan ng panahong iyong pinagplanuhan, kung maaari, huwag ka na munang masyadong makipag-usap sa kanya. Hayaan mo siyang mag-effort na kontakin o lumapit sa iyo. Again, pwede mo rin lang sagutin ang maikling mensahe. Yun ay para ipadama sa kanya na naandun ka lang parate. Baka naman kasi ma-misinterpret niya na ayaw mo na sa kanya. At baka humanap ng iba. Pangatlo, minsan lumiban ka muna sa mga okasyong maaring magkasama o magkita kayo. Missing in action ka muna. Mas mamimiss ka niya lalo't wala ka man lang hint na di ka pupunta. Ang pag-asa at pag-aantay niya ang magpapaigting ng mas lalo kanyang hahanapin at mamimiss. Di siya mapapakali at tuluyan ng masisira ang kanyang mood dahil sa kaantay sa iyo. Maaring masira nga ang kanyang gabi dahil inaantay ka niya, pero para sa iyo, pag nalaman mo to, naks, kikiligin ka naman. Di matatapos ang gabi o okasyon, nauulanin ka ng mensahe niyan at magpipilit na pumunta sa inyo o kaya pumunta ka. Alam na this, ikaw talaga ay namimiss. At pang-apat, matalinong gamitin mo ang social media sa panahong to. Well, kung OOTD ka, meron kang My Day at Reels sa FB at may sayaw sa TikTok para tikang expose. Paano ka mamimiss? Oo, masaya siyang nakikita ka pero di kaya nauumay din siya minsan. Huwag kang pakalulong sa social media, bigyan mo ng tamang oras ang pagpo-post ng kung ano-ano. Lagyan mo ng pagitan at kunting panahon para siya mismo maghanap sa iyo. Kung expose ka parati sa social media, di mo alam
na meron kang napopost na nakaka-turn off, mga kilos na nakaka-awkward, overexposure minsan nakakasuya. Alam na bang iba? Kung gusto mong ma-miss ka ng isang tao, maglimita ka minsan. Panglima, magpaka-misteryosa o misteryoso ka. Dahil sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, bukas tayo sa lahat ng tungkol sa ating sarili. Halos lahat na ata na ikwento mo na sa kanya. Wala ka nang itinira. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng dull moments. Naubos na pinag-uusapan natin. Minsan ito na ang nagiging dahilan kung bakit boring na kapag nakikita kayo. Minsan magpa-misteryoso o misteryosa ka naman. Huwag lahat ibibigay para mayahanap-hanapin sa'yo. Anong mga posibleng hanap-hanapin sa'yo? Pwedeng anong hilig mo? Sino ang paborito mong artista? Ano ang mga kinakain mo? O anong dahilan kung bakit bigla ka na lang missing in action, di ba? Sa ganitong sitwasyon, sa kada paghihiwalay nyo, may mga parating na iiwang pagkahiwaga tungkol sa pagkatao mo. Parang gusto niyang meron pang mas malaman sa'yo. Sa tuwing ikaw ay mawawala, may hiwaga siyang gustong malaman at matuklasan tungkol sa'yo. Umiigting ngayon ang paghahanap niya sa'yo o umiigting ang pagkamiss niya sa'yo. Madali rin lang naman magmukhang misteryosa sa pamamagitan ng mga kakaibang kilos na para kang nagtatago ng something, di ba? Yun para bang maaakit siyang tuklasin kung ano yon. Pero sa katotohanan gusto mo lang na parati ka niyang hanapin at mamiss. Nako, eksperto ang mga kababaihan dyan, di ba? Yan mga ka-channel, ang ilang paraan para parati kang mamiss ng isang tao. Minsan kailangan natin ang maikli o pansamantalang break para naman sa mga sarili natin. Di lahat ng panahon ay iukol natin sa kanya. Pero minsan, ang dulot nito ay pagkamiss sa'yo ng isang tao. Para sa atin, ito'y nakakakilig lalo't sinasabi niya sa'yo pag nakita kayo na miss ka na niya. O kaya sa mga messages o sa chat niya. Parte na talaga yan ng relasyon o pagbuo ng relasyon. Namimiss natin yung isa't isa. O di ba nga napakasarap sa pakiramdam na nagkita pa lang kayo tapos naghiwalay tapos parang miss mo na siya. Parang hindi ka makatulog, parang hindi ka mapakali na hindi mo siya makausap. Yan ay nakakadagdag pa para umusbong o mas lalong umigting ang ating pagmamahalan.